Hello, OG! Nandito po tayo ngayon sa Balibago Street, Sulipan, Apalit, Pampanga. Welcome to your Bali Private Resort. Tara, Kenny, lumag tayo. This Bali-inspired villa, more of a private resort. Actually, kapag nag-visit kami dito sa Philippines or nag-stay kami dito, dito namin na-entertain yung mga friends, of course, family. So ito, inspired talaga siya sa Bali. Way back, nagpunta kami ng Bali, Indonesia with my partner. So mula noon, hindi na nawala sa isip ko yung kagaya nung pag-stayan namin doon na private resort din. Kaya yun, mula noon parang naging dream ko na. Yun, blessed naman na nagkaroon tayo ng sarili nating private villa. Ako ngayon is the managing director of isang company based in Australia, registered business in Australia. Blessed na nakakatulong tayo sa mga kababayan na gustong pumunta ng Australia at mag-work sa mga skilled workers. So, meron din mga professionals na natutulungan natin at least makahanap na employer doon sa Australia. I'm Lester Lumba. I'm the managing director of Globetech Australia. This place is actually a raw land. Talagang wala, puro talahib lang siya. Inintroduce siya sa akin ng owner, available for sale. Unang-una, naging business dito is yung furniture shop. Gumagawa kami ng mga acacia slabs, mga tables and chairs. Plus nagkaroon din ng yung glass and aluminum. So, ang aim ko noon is mabigyan ng work yung mga friends ko, mga kumpare, kung tawagin natin dito. So sila is skilled, gumagawa talaga sila ng furnitures. So, doon siya nag-start. And then, ni-renovate na lang. Itong sakto, I'm from Apalit, Pampanga. Lahat ng mga ino-offer properties, usually kung saan ka lumaki, alam mo kasi yung area eh. At home ka, alam mo kung saan magandang gumawa na resort. So, before kami mag-decide ng partner ko na gawin itong private resort, ayun, tinignan muna namin. So, pwede talaga siyang gawing private resort since medyo nasa dulo siya nitong property, nitong ating street. Kaya Bali pa rin, another coincidence, Balibago Street, itong lugar natin. The inspiration of the property is actually really inspired by Bali, Indonesia. There are so many villas dun sa Bali na talagang very tropical, very relaxing. Yun, tropical yung mga plants, tapos may kogon siya, the pool, yung color combination na in love ako dun sa very minimalist na white, brown, gray lang na combination. So kapag nandun ka, nakaupo ka, parang yung life is parang ang gaan. Kaya sabi ko, sana soon ma-bless na doon sa malapit. Hindi ka na kailangan pumunta ng Bali, Indonesia. And itong property, kaya kapag wala kami dito sa Philippines, i-share namin doon sa ibang mga gustong mag-try ng Bali-inspired villas. Kaya meron tayo dyan sa entrance, makikita natin, good vibes lang and Bali tides. Kaya yun yung dinala namin dito sa Apalit, Pampanga from Bali, Indonesia. The whole property is 500 square meters, the whole property. The floor area is around 210 square meters. Upon entry, i-greet tayo ng ating secured automatic gate. Motorized siya, so very safe pag nasa loob na, pwedeng one click, mag-close siya. Pagpasok natin, makikita natin kagad yung ating gazebo. Meron tayong 50 square meters na pool dito. Meron siyang kids and adults from 2 feet up to 5 feet. Sa right side naman, meron tayong function hall. Covered hall siya.
So any functions, kahit ng mga gatherings, small birthdays, mga caterings, pwede dyan mag-set up. Meron tayong 10-seaters na acacia, solid wood. And then kitchen, functional kitchen. Kompleto na siya. Sa tabi ng kitchen na toilet and bath. Inspired pa rin ng minimalist Bali, brown and white ang color. Meron tayong 3 rooms. Yung middle room is the living room. Meron tayong sariling videoke doon. Sa left side naman ng living room, meron tayong master bedroom which can accommodate up to 4 persons. And of course, meron siyang sariling toilet and bath. Sa right side naman niya is what we call the barkada room. So barkada room, meron tayong 2 double decks na may pull-out beds sa baba. So can accommodate up to 12 persons and probably can extend up to around 16. Sa living room naman natin, meron tayong access papuntang patio. Bubuksan lang natin yung door. Pwede na tayong pumunta dun sa patio na merong bonfire. Connected siya sa kitchen again. Yung common materials natin dito sa property, of course, yung construction, mga civil works dito, cement blocks, and more on gypsum boards. Kasi meron siyang false wall or double wall na gypsum din. And then, yung tropical cogons, mga pang designs, and more on steel din, and claddings. Cladding is, again, minimalist. Ano lang siya, flat white lang talaga. So parang, sa tingin ko kasi personally, kapag flat white, parang lumalaki yung area. And number 2, yung malinis talagang tignan. Yung total expense na incur nitong pagpapagawa natin ng Bali Private Resort is around 4.5 million. That includes yung renovation kasi may dati siyang structure na giniba pa natin. Kaya medyo may cost yung paggigiba. And then, pin-repair natin yung ating private resort para magkaroon ng second floor. So, yun yung suggestion ni engineer, which is a very good suggestion, I think. Kung dumating yung time na gusto or kailangan nating magkaroon ng second floor or additional rooms, naka-prepare na yung ating mga poste. So, that's the beauty of having professionals talaga. We made sure na coordinated itong paggawa nitong ating villa kasi that time nasa Australia kami, so hindi namin makikita, hindi namin mamomonitor, masusupervise yung construction. So nag-hire tayo ng professional. So the design itself, kaya pinag-isipan talaga, designed by a professional architect. And then yung construction is supervised by Engineer Mark Pineda, which is also in Australia now. Actually, walang challenges na rin, walang any challenge na or kahit na minor. Kasi yung coordinator natin na si John Mark, talagang kahit na nasa Australia kami, video call lang ang ginagawa, pinapakita sa amin yung mga tiles, kung ano yung mga gamit na gagamitin, then yung very coordinated, very smooth, seamless yung flow ng construction. Actually, 4 months lang natapos, pati yung swimming pool natin. One thing is kailangan prepared ka. Of course, financially. Kasi doon magkakaroon ng hiccups kung medyo hindi mo na iplano ng maaga yung finances kasi madedelay yung construction. Pero kung available naman at napag-ipunan na plano ng mabuti, magiging tuloy-tuloy yung construction, magiging well-coordinated siya between the engineers, yung architect, and then of course yung mga subcontractors
like yung gumawa ng swimming pool. So, once na available lahat ng funds, bumibilis yung trabaho kasi nandyan yung labor, nandyan yung materials, so wala namang magiging problema. Another thing is kailangan yung mga professionals talaga is involved. It will start with the design. No? Kapag yung design na maximize yung space, tapos yan i-implement ni engineer, tapos si engineer makipag-coordinate sa kanyang mga skilled workers, magiging smooth yung flow niya. So number one talaga is kailangan meron kang trusted professionals at saka yung mag-account. Yan. Really, yung value is nasa tao, nasa people. Kung sino yung magdadala ng construction, kung sino yung mga skilled workers din nagagawa. Yun, yung quality kasi, very important. So, isa sa mga natutunan ko dito, kailangan talaga meron kang head or mga professionals or set of professionals na hahawak dun sa project para kahit na malayo ka, walang magiging problema. First and foremost, be sensitive. Pakinggan mo yung wisdom na binibigay sa inyo. Tapos binibigay sa atin nung lumika, of course, ng creator. Maging sensitive tayo, always be positive. No? Lahat kasi ng tao, kasama sa buhay yung challenges. But if you focus on the positive instead of the negative, mas makikita mo, yun pala. So, at the end, ma-appreciate mo parati na kaya pala dumaan ako dun sa mga challenges na yan, piniprepare pala ako ng creator para sa mas malaking blessing na ibibigay niya sa akin. So, prepare yourself. Kailangan prepared ka personally. Kailangan mag-gain ka ng knowledge, i-develop mo yung sarili mo, tapos gumawa ka ng ways and means kung paano yung blessing dadaloy papunta sa'yo. Nako, sigurado ako na si tatay tuwang-tuwa kapag kung nandito man siya ngayon, kasama ko pa rin siya kasi siya yung number one fan. Of course, si mother, si nanay din. Lahat ng na-achieve natin sa buhay, yung mga parents natin, very important. Siguro nakikita ko siya very happy. Pinagyayabang na naman niya itong property doon sa mga dabar cards niya. I think makikita ko yung ngiti na madalang ko lang nakikita sa kanya. Lalo na noong time na nagtatrabaho pa siya para sa aming 4 na magkakapatid. Yung nakita ko kay tatay, very, very selfless. So yun yung at least pinipilit ko na magaya. So kung mayroong mga pagkakataon, pinipilit natin maging selfless, lalo na dun sa mga kasama natin sa family, friends natin, and of course, yung mga workmates natin, kasama natin sa business. Yan. I try to make it a point na lahat ng nasa paligid natin is masaya, hindi lang tayo. Want to share your house and get featured? Email us at stories.onlygood@gmail.com and tell us about your interesting home story. For more videos like this, subscribe to OG and be part of the community.